Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Peter. Pero Topex na lamang ang itawag nyo sa akin dahil yon ang tawag sa akin ng mga kabarkada ko. Matagal na ako nakikinig sa inyo. Kapag inaabot ako ng tanghali sa biyahe ay talagang sa Dear MOR kami nakikinig. Kahit nga noong nawala kayo sa radyo ay tuloy pa rin ang pakikinig ko sa inyo gamit ang cellphone ko. Sobrang naging parte na kayo ng pang-araw-araw na buhay ko. Popoy at Bea, napamessage ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwento ko at ng mga malalapit kong mga kaibigan. Popoy at Bea, 4 kaming magkakaibigan. Andyan si Kevin, si Rico, Francis, at syempre ako, si Topex. Bata pa lang kami ay talagang magkakakilala na kami. Sabay-sabay kaming pumasok noong elementary sa public school dito sa amin. Simula nga noong magkakakilala kaming 4 ay laman kami palagi ng principal's office. Ewan ko ba kung bakit pero hindi kami nawawalan ng mga kalokohan noon. Nariyan na nga yung sabay-sabay kaming nag-cutting classes para tumambay lang kung saan-saan. O kaya naman, nandyan yung may nasira kaming gamit sa eskwelahan, dala na nga rin ng kalokohan ng tropa namin. Popoy at Bea, kahit na nga ganoon ang mga pinaggagawa namin ay masasabi kong lumaki naman kaming maayos at matitinong mga tao. I mean, maloko pa rin kami ngayon pero hindi na kami nasasangkot pa sa mga malalaking problema. Hindi kami napapasok sa mga basag ulo. Wala rin kaming masasamang bisyo. Popoy at Bea, bilang sobrang close kaming 4, ay nangako kami na hindi namin basta-basta ilalaglag ang isa't isa. Hindi naman ito tolerate namin ang mga masamang gawain ng isa sa amin pero basta pag may nagtanong ay dapat ang sagot, wala kaming alam. Popoy at Bea, ganun kasi katatag ang pagkakaibigan naming 4. Pinagtibay yon ng maraming kalokohan namin noong mga bata pa kami. Hindi na namin mabilang kung ilang beses na kaming napapagalitan ng sabay-sabay pero iyon ang lalong nagpatibay sa aming samahan. Sama-sama kasi naming hinarap ang mga pagsubok na yon. Ako na mismo magsasabi na kung wala ang mga kaibigan ko noon, baka hindi ko nalagpasan ang mga problema kong personal sa buhay. Basta't may problema ang isa sa amin, ay asahan mong nandyan kami agad para tumulong. Malaki man o maliit. Isang dugo kami, kumbaga. Lagi kong binabalikan
kong liwanag. Mga araw ay mabilis na lumilipas, laging nagbabanta ang bukas. Ngunit patuloy tayong maglalakbay sa hangganan ng buhay, habang tayo'y magkaibigan. Habang tayo'y magkaibigan. Habang tayo'y magkaibigan. La la la, la la, la la. La la la, la la, la la. La la la, la la, la la. Habang tayo'y magkaibigan. Habang tayo'y magkaibigan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin is 27 minutes makalipas ang alauna ng hapon bago tayo magtuloy doon sa kwento nitong si Topex. Ayan, tungkol sa kanyang mga kaibigan. Naalala niyo pa ba ang grupo at bandang JCS? Kung naalala niyo pa, dapat may mga anak ka na. Panahon natin yan, JCS, tama ba? John, Carlo, and Stefano, si John Prats, Carlo Aquino, tsaka si Stefano Mori. Ayan. Nasaan na kaya sila ngayon? Ikaw, nasaan ka na kaya? Single pa rin, fangirl pa rin, fanboy pa rin. Ayan. Okay. Sige. Ba yun? Parang may grounded dito sa gamit ko, ha. Ayusin na natin ng konti, ha. Naku po, sorry. Sorry. Sabi niya, Chichi Claire Rojo, sabi niya, ang daming viewers today, I love it. Yes, of course. Nandito ko eh. Sinarili. Pero dahil po yan sa inyo. Kaya kita nyo, pagkasabi ko nandito ako, bigla nabawasan. Ayan, sige. Ayan, nakakatuwa naman itong kwento ni Peter tungkol sa kanyang barkada na sina Kevin, si Rico, si Francis. 'Di ba na ewan ko, meron daw talaga sila mga kalokohan nung nag-aaral pa sila. Pero ngayon na mas matanda na sila, hindi naman sila problema ng lipunan. 'Di ba? Kayo ba? Naalala nyo yung mga kaibigan nyo? Nakumusta nyo ba sila lately? Di ba yung mga kasama nyo sa kalokohan noon? Iba yung gigil ng mga kwentuhan. Iba yung tawanan. Iba yung tawa na Iba yung tawa doon sa kaopisina mo na kailangan mo lang tumawa sa joke niya kasi kailangan mo yung pirma niya. Di ba? Yung mga ganun sa boss mo na feeling mo, close mo na, ganyan. Tapos, ay, opo, yung mga joke na hindi ka naman talaga natatawa, but you just have to laugh kahit pa paano. Diba? Dahil humihingi ka ng pabor ng ganyan sa mga kliyente mo, ganyan. Pero iba ang tawa kapag ka yung taong kaharap mo na nagbiro sa'yo, kahit pa hindi mo ina-expect na may tao pa uli magbibiro sa'yo, pero kasama sa mga biruan noon, mga kalokohan noon, di ba? Na alam kung sino ka, iba yung tao mo, iba yung ang halakhak ay nagiging hagalpak. Di ba? Ang sarap eh. Ang sarap talagang parang yung buong, ako nararamdaman ko yung kapag ka yung mga kaibigan mo na recently mo lang naging kaibigan, nagpatawa, iba yung tawa mo. Pero kapag yung tao na minsan mo na lang makita pero nag-usap kayo, it's as if you were young again. Di ba? Mga barkada mo talaga, may mga kalokohan kayong pinag-usapan. Alala mo pa, iba yung hagalpak, parang lumabas lahat ng carbon dioxide sa baga ko.
Oo, parang ganun yung tawa eh, no? Bigay na bigay. Oo, labas na labas lahat ng negative energy. Sa mga biruan. Yung crush ko na naging crush mo rin, yung pinag-awayan natin, parehas naman tayong hindi gusto ng babae. Yan yung mga ganung biro, di ba? Sana, di ba? Sana ay ma-rekindle natin yung ganyan mga moments nitong sina Peter, Kevin, Rico, and Francis na nagtutulungan pa rin kami pag may problema ang bawat isa sa amin. Pero ako alam nyo, naniniwala pa rin ako na syempre, lalo't mas matatanda na tayo, mas nag-mature na tayo, merong hangganan. Merong hangganan yung pagsagot ng hindi ko alam. Yan. Ako kasi lalong-lalo na kapag ka nasa bingit, kung may mga asawa na ang yung barkada nyo, diba? Tapos, syempre, magtatanong sa'yo, there will come a point, kayo ang laging kasama, may kalokohan bang, may kinalolokohan ba itong asawa ko? Napakahirap. Sa totoo lang, napakahirap pong sagutin yan. Na, ito bang kaibigan mo, may tanong ko lang, meron ba tong pinupuntahan ganito? May kakilala ka bang ganyan? Isa ho yan sa mga para kang binabad sa suka na mga eksena. Namumutla ka, di ba? Wala ka namang ginagawa, pero dahil alam mo na may, lalo na kung totoong alam mo may ginagawa yung kaibigan mo, parang ang hirap pagtakpan. Di ba? Ang hirap pagtakpan kapag ka involved na syempre yung pamilya, yung anak, yun yung mahirap Pero syempre, meron namang paraan para hindi na umabot sa mga ganun. Diba? At yan na nga, yung yaw-yawan mo. Yaw-yawan nyo na yung kaibigan nyo medyo naliligaw na ng landas. Diba? Lalong-lalo na kapag sa aming mga kalalakihan, medyo ganyan medyo ganyan. Yung paminsan-minsang kalokohan na, sige, punta tayo doon, magpa-cute sa isang babae ron, na hindi mo naman seseryosohin pagkatapos ng hindi, sige, okay lang, wala naman nangyari, nakapagpa-cute, nakapagpapansin ka, okay ka na, nabuhay na ulit yung machismo sa yung testosterone levels, umangat na ulit, sige, okay na. Medyo pogi ka pa rin. Sige, nakapagpa-cute ka na, okay na. Pero ibang usapan na kapag ka siniseryoso na. 'Di ba? Ibang usapan na 'yan. Lalo na yung kaibigan mo hindi na marunong mag-control. Yan. Yung para bang napapabayaan na rin yung mga responsibilidad niya sa buhay, talaga hanggang saan, 'di ba? Hanggang saan yung tinatawag na #DearMOR walang laglagan na mga moments ninyo. Ayan, tapos lalo na kapag ang isa sa inyo naligaw, hindi lang naman po sa relationship, Ayan, naligaw at natuto magbisyo. 'Di ba? Sa una, ako naranasan ko na 'yan. Very close kami ng mga friends namin. I only have a few true friends na itinuturing, Pero may isang naligaw, ayan, at sinasabihan namin, sige, pwede naman tayong mag-good time, pero hanggang alak lang talaga kami. 'Di ba? When I was nung younger pa ako, sige, hanggang alak lang tayo. Sige, gusto mong kasi mga binata pa rin kami, gusto mong mag-bar tayo, makakilala ng ibang, sige. Pero yan trip mo. 'Di ba? Yan trip mo, I'm sorry. Sinasabi ko sa iyo. Magagalit unang-una, magulang mo, kapatid mo, na kaibigan ko na rin yung, alam niyo yun, binubugbog namin sa ganung paalaala, lalo na ako. Ayan, pero dahil sa ayaw mo, ayaw mong magbago, nasa sayo na yun. Nakapag-asawa na, nasa pangatlong asawa na yan, pang-apat na nga yata. Parang cycle lang yan, hanggang di ka nag-aayos, hindi rin talaga aayos yung mga nangyayari sa buhay mo. Ayan, pero di ba maraming pwedeng maraming mga pwedeng maging hangganan, yung #DearMOR walang laglagan. Kaya nga, I remember, tinanong ako nung nanay, di ba, nung nanay niya na nakakausap naman namin. Tinanong kami, ikaw, wala ka bang alam? Sabi ko, alam po namin kung ano yung duda ninyo, di ba? Pero kami po hindi gumagawa nung ako, personally, I can only answer para sa sarili ko, hindi ho talaga ako gumagawa ng kalokohan na ginagawa niyan. Natutulog na ho kami, siya ayaw pa rin matulog. Problema. Alam niyo na kung anong ginagawa. Kayo magkakasama, humiwalay ho, hindi pa ho bumaba sa bahay niyo yan. Yan, yung mga ganun may mga makukulit. Okay? Ayan, pero
Tingnan nga natin ano bang mga problema kaya. Alam nyo kapag ka petty mga petty things, mga selos-selos lang, mga duda-duda, okay lang. Talagang panindigan natin yung wala naman talaga dapat laglagan. Oo, walang laglagan. Ayan, pero kapag nasa bingit na ng alanganin din, of course, yung pamilya, yung financial status ng kaibigan nyo at sa tingin niyo ay kailangan na rin nila ng tulong o nung anong tawag mo rito ng intervention. Ayan, intervention lalo na ng partner nila. Sometimes kailangan mo nang i-let go muna para sa akin. Oo, kasi yan yung pangangkuan natin. Pero dahil sa hindi makakabuti sa iyo ang pagsagot ko na wala akong alam diyan. Oo, baka lalong madiin yung kaibigan mo sa kung ano man yung pwedeng maging mali niya o mali mo rin. 'Di ba? Nang dahil sa walang laglagan na ganyan. Okay? Ayan eto. Basa lang tayo ng ilan sa inyong mga komento. Si Renny Boy Quejadas, sabi niya, at dahil wala si Bea, ito ang pa-10 stars. Bahala ka talaga, Renny Boy. Sige, gusto mo yan. Oo. Okay. Ayan, si Chichi Rojo, dahil narinig niya ang kanta ng JCS kanina. Crush na crush ko noon. Crush ko si Stefano before. Si Stefano Mori. Nax. Genic Days. Buhay na buhay ang tindahan namin kapag ka Dear MOR na. Thank you, Renny Boy. Si PJ Matinig, sabi niya, ano ang drama ngayon? Wala naman. Wala pang drama kasi may second part pa. Kinikwento pa lang ni Topex kung papaanong yung maloko nilang barkada nung elementary ay mga responsableng individual naman sa ngayon. Pero lagi naman ang problema natin, di ba? Halos kadalasan nasa second part ng kwento. Ayan si okay. Ito. Hanap lang muna tayo sa YouTube. Ito si Dahil lang. Sabi ni Rosella Doria, sabi niya, hello sa iyo, Popoy. Marami pong salamat sa iyong mga mabubuti at makatwiran at maraming natututunan sa iyong mga payo. Maganda po kayong lalaki. Maganda ang boses at may magandang kalooban. Mabuhay po kayo. Thank you, Rosella Doria. Di ba? Si Kevin Binuya, sabi niya, basta Kevin, masarap ka tropa yan. Oo naman. Kevin. Sabi ni Gail Enriquez, Popoy, walang bookingan ha. Si Gail, nasan nga pala si Paul Santos? Monday, busy? O ma-attitude? Okay. Pa-shoutout naman dito sa office na nauubusan na ng pakikinggan araw-araw. Thank you, dear MOR, nakakawala ng antok everyday. Thank you, Teresa Mata. Ayun, nandun pala si Paul Santos. Bilis naman, Paul. Namiss lang kita, Brad. Si Miss Reyna Silva, sabi niya, sana all walang laglagan. Kasi kami, kami kasi 6 na magkakaibigan. Laglagan kami. Tulad nung nag-cutting classes ako, isinumbong pa naman ako ng kaibigan ko. Ayun, napalo tuloy ako. Yun lang. Alam niyo yung mga ganyan, yung mga, sabi ko nga, yung mga maliliit na bagay, pwede nang palusutin yan eh. Pwede nang palusutin ng konti yan. Hanggat di ka tinatanong, huwag ka na lang magsalita. Yun lang naman sikreto dun eh. Pero yung pa-obvious ka na yung sa itsura mo, yung parang nagtatago ka, hindi ka mapakali, lalo kang tatanungin. Kapag ka ganyan. Tsaka dun sa sagot mo, kapag ka biglang informal ka naman talagang kausap, biglang nagiging formal yung sagot mo,
lalo nahahalata eh. Oh, tip lang ha, doon sa mga ayaw manlaglag. Kapag ka hindi nyo kaya, sabihin nyo busy ako. Pag di nyo... Oo, pagka hindi kaya, sabihin na lang busy, may ginagawa, o kaya masakitan tiyan. Basta kailangan may sumakit na lang kunyari. Kapag ka hindi kaya mag-sinungaling. Ganun. Ayan, si Vladimir Orsal, sabi niya, pagka napaihi ka sa kakatawa sa joke ng kaibigan mo, sure, kasanggang dikit mo yan nung araw. Oo, sa kalokohan mo. Yun yung sinasabi ko eh. Iba yung saya, di ba? Iba yung, hindi ko sinasabi na nagpapaka-plastic ka lang sa mga bago mong kaibigan ngayon. No? Pero iba talaga kapag ka ang lalim na ng hugot ng biruan ninyo. Dahil yung sayang yun, hindi man ganun nakakatawa, yung mga joke. Pero dahil it made you feel na para bang meron nagising sa'yo, lalo na nga yung youth mo, ayan, nung mas bata ka pa. Yan eh, parang, ay, ang sarap po nga pala, nagawa namin yun. Nangyari pala yun, ang gandang alaala. Ganun yun eh. Yan. Pero sa ngayon nga, sa oras nating 42 minutes makalipas ang alauna ng hapon, ang second part ng kwentong ito ni Topex. Ayan, tungkol sa kanyang mga tropa. Hashtag Dear MOR, walang laglagan. Hanggang saan kaya yung pangakuan na yan na walang laglagan. Kaya naman i-share ang ating live stream for today. Kasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Popoy at Bea, sabi ko nga kanina ay may pangako kami ng mga kaibigan ko sa isa't isa na never naming ilalaglag ang kahit na sino man sa amin. Basta yung tipong maliit na kasalanan lang tulad ng hindi pagpapaalam, mga ganyan, asahan mong kasangga mo kami. Kaya nga medyo nahirapan ng tropa nang makarating sa amin ang balita na pinaghihinalaan ng asawa ni Kevin na nangangaliwa ito. Bilang wala kaming alam pa sa totoong nangyayari ay talagang wala kaming ibang maisagot kundi wala kaming alam. Hindi muna kami gumawa nila Rico at Francis ng kahit na anong hakbang. Popoy at Bea, para lang clear, sa moment na yon ay talagang wala kaming alam. Nagkausap-usap kaming tatlo na magkakaibigan para mapagplanuhan kung papaano namin kakausapin ang kaibigan naming si Kevin. Bilang ako ang pinakamalapit kay Kevin, sa akin nga bumagsak ang responsibilidad ng pag-iisip ng pwede naming gawin. Popoy at Bea, bilang simpleng lalaki lang naman kami, isa lang ang pumasok sa isip ko na pwede naming gawin. Nagplano kami ng konting inuman para makausap si Kevin. Hindi naman kami nahirapang mayaya itong si Kevin na makipag-inuman. So far, mukhang gagana ang plano namin na makausap ng seryoso ang kaibigan namin. Medyo nagkaaberya lang noong sinabi ni Kevin na doon na lang kami uminom sa bahay nila. Popoy at Bea, talagang hirap kaming makakilos noong inom namin. Lagi kasi namin nakikita ang asawa ni Kevin na pasilip-silip sa amin. Yung alam mong hinuhuli din kami para mapaamin ang asawa niya. Digo kami sa inuman. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. Pati kasi yung mga asawa namin nagtatanong na sa amin kung ano daw ba ang ginagawa ng kaibigan naming si Kevin. Ang sabi nga sa akin ni Rico, baka dapat daw ay diretsuhin na namin ang kaibigan namin. Bilang gusto ko na rin malaman ng totoo para malaman na namin kung ano ang gagawin namin para kay Kevin. Ako na nga ang dumiretso sa kaibigan ko.
Popoy at Bea, habang nakatambay kami sa talyer kung saan ko pinapaservice ang delivery van ko, ay kinausap ko nga itong si Kevin. At dito ko na nga napag-alaman ang totoo. May kinikita ngang ibang babae ang kaibigan namin. Dati na raw silang nakikita, mas dumalas lang daw ngayon kasi nagkaanak daw sila noong babae. Popoy at Bea, nagulat talaga ako sa sinabi ni Kevin. Nagkakasala ang tropa namin. Labas na to sa pangako naming barkada. Sinabihan ako ni Kevin na kung pwede daw na sa amin na lang ito. Ang mahirap dito ay nasa akin yung bigat ng responsibilidad ng pagtatago ng sikretong nalaman ko. Hindi ko sinabi kila Rico at Francis ang maselang impormasyon na yun. Sa isip-isip ko, kung mahuli man si Kevin, panahon na lang ang makakapagsabi. Wala akong sasabihin, pero kung magkahulihan man, ay hindi ko kakampihan ang kaibigan kong si Kevin. Popoy at Bea, mali ba ang naging desisyon ko? Kasi sa pagtapos ng araw, kaibigan ko pa rin naman si Kevin. Sana ay matulungan ninyo ako kung papaanong mas gaganda pa ang desisyong ginagawa ko. Lubos na gumagalang, Topex. Aking sinilip, isang mundong di ko mawari. Anong nangyari? Ang tama ay naging mali. Sa paraiso siyang hari, tila may sariling langit. Wala nang sinong mas gagaling sa isang nananaginip ng gising lang kong imahe na umaangking sa liwanag ng may kapalang dadaling ka sa akin. Lumiliyab na damdamin, sumasabay sa suliranin. Hindi mo kakayanin ang diablo sa likod ng imaheng puti. Sa pagtaas ng
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 8 minutes before 2 p.m. At yan na nga po, no? Ang problema na inihingi ng tulong nitong si Topex na mula sa kanyang kaibigang malapit na si Kevin. Kung sasabihin niya raw ba sa tropa niya yung problema nila, or sabihin na rin dun sa misis, papaano yung pinagkatiwalaan siya nung sikreto nitong si Kevin na meron pa, kaya pala meron siyang kinikita, meron na rin silang anak nung babae. Okay, mamaya ako na sasabihin kung ano yung gusto ko, dahil kanina partly, di ba, partly ay parang nasabi ko na rin kung ano yung magandang gawin. Basa muna tayo ng mga sinasabi niyo. Ang dami niyo rin sinasabi. Ayan, okay. Ito, basahin natin. Medyo mahaba-haba, parang Dear M.O.R. din. Ang haba talaga, sobra. Oh, pero thank you Jaiseline. Jaiseline Festin, sabi niya, ganito lang yan. Pwedeng ikaw yung tipo ng kaibigan na kaya ayaw mong sabihin kasi ayaw mong makialam o ayaw mong sa'yo manggaling yung bagay na dapat na hindi dapat ikaw ang magsabi. O kaya, pwede mo naman sabihin yung totoo sa mga kaibigan nito o asawa niya, pero tatanggapin mo yung consequence ng mangyayari. Yung asawa kasi ng kaibigan ng boyfriend ko, ganyan yung nangyari. Eto na. Alam ng isang kaibigan nila na ng babae yung asawa niya, tapos hindi alam ng babae na yung taong pinaglalabasan niya ng problema, alam yung pagluloko ng asawa niya. Kaya nung nagkaalaman ay sumama ang loob ng babae kasi alam na pala, ba't hindi pa sinabi. Ganyan na magiging consequence kung ano man ang magiging desisyon. Pero syempre, nasa sayo pa rin kung sasabihin mo ba o hindi. Ang mahalaga, hindi mo kinukonsinti yung kaibigan mo sa maling ginagawa niya. Thank you, no? Dito sa talaga naman, down to the last detail, Jaiseline, na pag-share. Dahil nangyari rin naman pala sa kanila. Okay. Sabi ni Hero Daniel, tama lang ang ginawa mo, Topex. Ang mali sa'yo manggaling ang totoo sa ginagawa ng tropa mo. In that case, it's safe to say na nilaglag mo siya. But in knowing without saying or telling, you are in in the safe place for him to call you a true friend. Hero, hindi ko nahirapan ako. Paki-translate. Ayan. Simplify natin. Ayan, si Claire Rojo, sabi niya, that's why I don't ask anyone kung kumusta sila sa buhay nila to avoid discovering things about them na walang ibang nakakaalam. I don't want to carry this type of burden na parang uusigin pa ako ng konsensya ko because I know something and I'm not doing anything about it. Okay? Sabi naman ni Renny Boy Quejadas, Kevin, mag-ready ka na. Mag-out na si misis mo. Nasa Grab na. Sumulat pa naman ang tropa mo sa Dear M.O.R. Yun lang. Okay, dito naman ang dami ring mga nagsasalita dito sa YouTube. Sabi ni Paul Santos, walang laglagan. Kahit asawa na ng kaibigan ang tumawag, nagiging bingi talaga ako . Ito yung pitpitin mo man daw. Pitpitin mo man daw ang mga daliri sa kamay, pati paa, hindi magsasabi. Okay. Alala ka dyan. Okay. Sabi ni Sarah Gonzalez, may mga kaibigan ako nag-away dahil sa isang babae, pero pareho lang din naman silang iniwan. Sinira lang nung babae yung pagkakaibigan nila. Connect, seryo.
Okay. Sa first part pa pala niya raw ano yun. Comment. Ito, sabi niya, seryo pala talaga. Kevin Binuya, umamin ka na, mapapatawad ka din naman. Sabi pa naman ni Kevin kanina, ni Kevin Binuya, basta Kevin, sarap ka tropa yan. Parang kinabahan si Kevin, sabi niya. Kasasabi ko lang, sabi niya, kasasabi ko lang na masarap akong katropa. Yun lang. Sige, nasan pa ba mga ano yun? Sabi ni Joanna Marie Betriolo, minsan mas magandang wala ka na lang alam pagka may ganyang mga bagay. Pagka nagkahulihan, sasabihin pa sa yung pinagtatakpan o kinukonsinti mo yung kaibigan mo. Kahit pinagsasabihan mo naman, wala ka rin magagawa nangyari na. Okay? Si Clarice Cabrera, sabi niya, nasa huli talaga ang pagsisisi. Of course. Si Miss Reyna Silva, pag kami ang barkada niyan, nabatukan na namin yan. Ayan. Pero alam nyo, meron mga kaibigan, meron tayong mga barkada na batukan mo man, sampalin mo man, physical mong iparealize sa kanya, magkasakitan man kayo, hindi pa rin niya hindi pa rin siya aamin ng amin talaga doon sa kinauukulan sa kung kanino siya dapat lalong magpaliwanag. Okay? Si Gail, sabi niya, pagsabihan mo Topex yung kaibigan mo na itigil niya na yung ginagawa niya bago pa siya mahuli ng misis niya. Baka mas skandalo pa siya. Matuto kasing makontento pag pamilyado na. Okay? Ayan, pero Gail, kasi ganito na yan. Ayan, para sa mga sinasabi na itigil na ni Kevin yung kanyang pakikipagkita ron sa babae, teka lang, meron na kasing batang involved. Okay, meron na kasing batang involved dito, may nabuo sila nung kanyang kabit, 'di ba? Side chick. Kasi may asawa na itong si Kevin at pati itong sina Topex, ang ating letter senders, sina Rico and Francis, yung kanilang mga tropa, pati sa mga asawa nila medyo umaalingaw na yung impormasyon. It so happened na talagang si Topex lang yung nakakaalam pa, straight out of the horse's mouth, o galing mismo sa mga bibig, sa bibig lang pala, isa lang bibig nito, si Kevin, hindi ho mga bibig. Yung galing mismo sa bibig ni Kevin, yung impormasyon. 'Di ba? At mahirap yan. Nabasa natin na sasabihin nga na iiwan mo na, tigilan mo na yung pambababae mo dahil hindi na siya nang bababae. Okay, nagawa niya na yung pambababae noon, meron na naging resulta yung pambababae niya, meron na rin siyang pangalawang pamilya, lumalabas. Okay? Kaya kung ako ang hihingan mo talaga ng payo, Topex, sa kung ano ang gagawin o sasabihin mo kay Kevin, unang-una, huwag kang makialam sa kanila mag-asawa. Ako, yan. Kasi para sa akin, ang partido mo dito ay si Kevin. 'Di ba? Ipa-realize mo sa kanya yung gravity ng situation na kailangan niya nang sabihin one way or another sa kanyang asawa na yung katotohanan. Okay? Na meron na siyang anak sa labas, kaya niya kinikita itong babae. 'Di ba? Ayan. Kaya i-encourage, okay? I-encourage mo siya, alalayan sa kung ano man yung desisyon na gagawin niya. Pero walang ibang pupuntahan . Kailangan niyang aminin na sa kanyang asawa na nagkamali siya, ganito, ganyan. But you'd have to, to ask Kevin, alam nyo, minsan akala natin talaga nandun pa siya para sa asawa niya . Diba? Gusto mong inaayos pero ang ginawa, iniwanan pa yung asawa, lalo pa na fast track nang dahil doon sa pambubuyo mo. Na yun pala mas gusto niya na yung kanyang kabit. May mga ganyan mga pangyari. You just have to be ready for the consequences. 'Di ba? At doon sa kanina, tinatanong mo rin kung kailangan mo bang sabihin doon sa mga kaibigan nyo, kay Rico and Francis. Alam mo, si Kevin ang magdidesisyon nun. Hindi ikaw yung magpapakalat ng impormasyon. Okay?
si Kevin at ikaw ang lalong mag-usap, masinsinang magpayuhan at hopefully, 'di ba, you encourage din si Kevin na nandito yung iba pa nating mga katropa. Walang laglagan yung yung pangako natin sa isa't isa nung magkakaibigan tayo. But you have to make him realize na yung pamilyang binuo ni Kevin ay pamilya nyo na rin. Diba? Ganun yun eh. Sila yung lalong hindi mo ilalaglag. Na syempre, kailangan mong sitahin bilang parang magkakapamilya na kayo, parang magkakapatid na rin talaga ang turingan. This is beyond you as an individual. Diba? Lampas na to sa pagiging magkaibigan natin ng personal. Dahil ang pamilya mo, diba, ang asawa mo at yung mga anak mo ay mahal na rin namin. 'Di ba? Hindi na lang ito yung hindi na lang ito yung pangakuan na ikaw naman nilaglag mo pa ako, pinipilit mo kung aminin ko sa asawa ko yung no. Oo, hindi na to, lampas na to dun. Okay, lampas na to dun. You have to think of the families, 'di ba, na tinanggap nyo rin sa inyong sa loob ng pagkakaibigan 'yan. 'Di ba ganoon naman sa totoong kaibigan? Magagalit ka kung mali ang ginagawa niya, mapapagalitan mo kung mali ang ginagawa niya. Ganun ang totoong mga magkakaibigan. 'Di ba? Ngayon, pwede mo pa bang pagalitan si Kevin? No. You don't even have to. You have to encourage him, 'di ba, na aminin na sa kanyang asawa yung yung kanyang sikreto, kasi lalabas at lalabas din 'yan. Hindi man ngayon taon, next year. Hindi man next year, sa mga susunod pang panahon. 'Di ba ganun yun? Lalabas at lalabas din yan. Lalaki yung bata niya ron sa kabila. So as early as now, 'di ba, yan yung mas magandang maitutulong mo kay Kevin. Ngayon, kung gusto niyang sandali, gusto kong medyo lumakas pa yung puwersa. Parang tayong dalawa na nakakaalam nito, pare. Nasaan pa yung dalawa natin tropa? 'Di ba? Kung siya ang magtanong at baka may maitutulong din yung dalawa, at least sa suporta sa pakikipag-usap at sa pag-aayos nilang mag-asawa ng mga usapin nila sa kanilang marriage, sige. Pero si Kevin ang magdedesisyon nun. 'Di ba? He can pinpoint kung sino lang yung gusto niyang sabihan at kung sino lang yung kanyang pinagkakatiwalaan. But you will have to make Kevin realize, at doon din sa mga nakikinig ngayon, na yung walang laglagan na pangakuan natin sa isa't isa nung magkakaibigan tayo, na tayo pa lang, apat pa lang sila, kapag ka nag-asawa kayo, lampas na yun doon. Kasama na yung pamilya. Nandun na rin yung pangako na wala ring laglagan para sa minahal na rin naming asawa mo at mga anak mo. Hindi rin namin sila ilalaglag, 'di ba? That's sometimes what we we fail to consider, 'di ba, na pamilya na rin natin o kaibigan na rin natin ang mga partner na mga kaibigan natin. Ganyan yung mga asawa ng mga kaibigan natin. Lalo na kung sila yung lalo na kung sila yung syempre nasa losing end. Sila yung niloloko, aba. Kailangan magsalita ka na rin. 'Di ba? Hindi sa kanila directly, doon sa kaibigan mo. O doon sa mas matagal mo nang kasama. Okay? Masakit man o hindi, ang mali ay mali. Okay? Ayan. Sige. Meron pa ba dito? Dorothy Powers. Meron pang iba dito. Meron na mga may nagpa-flood na rito. Sige. Pero maraming salamat Ayan, sa mga nagkomento, nagbigay ng inyong mga opinion. Ayan, ngayon Topex, si Kevin, kayo muna mag-usap. Kung gusto niyang i-extend sa mga friends niyong sina Rico at Francis, sige, para sa tulong, pero hindi para siya i-condemn, para siya ay kondenahin pa at pagalitan. Ayan, paliwanag kung anong kailangan niya nang gawin sa susunod.
Okay? Yun na lang. Pero ito ang kailangan yung gagawin susunod, ha? Sa susunod na araw, wala pa rin tayong laglagan dito sa Dear MOR. Tomorrow po yan, araw ng Martes para sa Dear MOR episode natin. Pero sa ngayon, sa ngalan ng aking partner na si Bea, magpapaalam na po muna pansamantala. Ang inyong lingkod, ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy na nagpapaalala, you stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, stay loyal and stay in love. And of course, stay happy.